Sumama po ako sa trabaho ni Edward. Siya ay magdi-deliver. Saan ang deliver mo ngayon? Rio Rico. Rio Rico. Oh, medyo malayo siguro yun. Medyo malayo. Ilang oras? Isang oras at kalahati. So ito ang kanyang trabaho everyday. Lagi siyang nasa kalsada. Ito ang mga deliver niya. Mga medical equipment, beds, ano pa? Wheelchair, oxygen, what else? May oxygen na. Ayan, tapos Arinola, ganon. Ano ba yan eh? Ano yan? Ayan, so bumili na rin siya ng aming pagkain. Lunch. Kasi walang kainan sa daan. Meron na yun, tayo pa. Meron? Layo. Meron daw, pero malayo. So, nag-prepare na rin. Nag-take out na lang siya ng chicken and fries and then Coke. Yan. Very American. Puro mga junk foods. Okay. So, we'll update you later kapag magbababa na siya ng mga gamit. Diba? Paano? Paano yung driver? Okay. See you later. Interviewin muna natin ang driver. Ay, mamaya. I-charge ko pala muna. Ito yung aming pagkain ngayon. Meron pa silang mga pa-tomato. Okay. Binayaran niya ay $21.50. Ang subtotal talaga is 19.78, pero dahil may tax, ayan, tissue. So pakita ko sa inyo kung anong laman nito. Ito yung paborito ko, masarap to. Hindi lang kami masyadong kumakain ng fries, so ang ginagawa namin, yan, ito ang laman niya. Merong bread, which is napakasarap. Tapos, chicken nuggets, right? Chicken nuggets? Oo, tawag. Awang ko, hindi ko alam. Basta chicken siya. Tapos may gravy and then merong fries. So, kalamitan ang kinakain ko lang dito itong bread saka chicken dahil hindi kami masyado nagpa-fries dito. Masyado ng junk food. So, ang ginagawa namin, tinitake out namin kapag kami nagda-dine. Tinitake out namin yung fries, binibigay namin dun sa mga homeless na nagpupunta, patayo sa daan. Okay, let's eat. Ayan. So, ganito yung tsura ng deliveran ni Edward araw-araw. Daan. Ganda naman ang daan dito. Walang problema. Napaka-smooth lang ng pagbabiyahe niya. Magiging problema mo na lang ay mainit, di ba? Init, sa traffic. Traffic? Madalas dito, disgrasya. Kasi ang bibilis matakbo. Saka hindi may mga insurance sila. Walang pakialam. Kompleto. Kaya mga walang pakialam. Bira ng bira. Kaya marami na disgrasya dito. Tapos, Ayun, tayo ay 53 minutes away sa deliveran natin sa Rio Rico. ayan, meron siyang GPS dyan. GPS tayo. Hindi sige. Kaya, ito yung trabaho ko araw-araw. So, from Monday, Ano ko, i-rotate ko, wait lang. from Wednesday to Sunday. So, ang off ko ay Monday, Tuesday. Katrabaho ko ng Sabado, Linggo. Siyempre, na 10 ang anak ko, Pinas. 10 anak. Marami tayong sinusuportahan. College ang mga anak mo. Malapit naman na Ito makagraduate. naman, mapagod pero enjoy dahil
pagka-drive ka, marami ka nakikita iba-ibang lugar. Pero Marami walang kang masyadong nakakausap na bahay. tao. Marami na nakakausap ng tao, iba-ibang lahi, Mexican, Black, American, Native. Tsaka mamabait sila. Meron din namang mga ilang mga ano, meron din mga ilang mga Bad mood sila. Mga bad mood. Yan. Kasi sila yung mga dying na. Sila yung malapit na mamatay. Sila yung mga 1 linggo na lang, 2 linggo, 3 linggo, 4, 1 buwan, 2 buwan. At most siguro mga 3 buwan yung pinakamatagal na mamatay na sila. Sila yung mga customer namin. Siyempre, bago sila mamatay, kailangan nila komportabling higaan, komportable yung maramdaman nila, may oxygen sila, mga ganun ba. So, yun yung trabaho namin. Minsan may mga tip, mga generous na tao. Magkano ang pinakamalaking tip na naibigay sa'yo? Pinakamalaking tip ko na na-receive is $40. Gano'n rin Wow. yun. Pinakamaliit, $5 ka na. So, panahon din. So, ngayon, almost 2 months na walang tip, pero okay lang. Kasi nagbibigay naman sila minsan water, soda, ganyan, mga chicheria, bibigay sila. Ayun, masaya. Masaya siya. Siyempre, pag may sahod ka na, kinonvert mo sa peso, malaki pa rin kumpara dyan sa Pinas. So, okay pa rin talaga dito sa US. Kung ako tatanungin na, dahil magkasama kami mag-asawa, wala sa akin problema. Pero kung magkaiwalay kami, ayun, siguro mas pipiliin ko pa rin sa Pinas. Yeah. Masaya sa work niyo kasi talagang physikalan, unlike sa amin Oo. na talagang gagana eh. Nag-enjoy ka, na-exercise ka pa. Hindi yun, parang medyo parang stress na relieving siya. Nakakawala ng stress. Kaya marami kang nakikita ang tanawin, kita mo yung mga puno, maganda. So all in all, ano ka? All in all, okay siya. Okay. Okay. Ano, gusto mo na ba dito? Mag-retire sa US? Siguro, hindi ako nagsasalita ng tapos siguro sa ngayon, hindi. Dahil, Tama tayo sa loto. ano mo, kasi may mga kapitbahay, hinahanap-hanap mo pa rin yun. Tuwing hapon, may kakakwentuhan ka man lang, hambugan ganan, mga nagiinuman, mga nagbibidyoke, tapos paglasing na, naguhubad, nagsasayawan na sa daan, mga ganon, mamimiss mo pa rin yun. Dito wala. Gabuso. Ang makikita mo dito sa daan, yung mga homeless, mga nanlilimos na walang pera, ganon. Yan. Wala ka man lang makakwentuhan, asawa mo lang, siyempre. Iba pa rin yung may makakwentuhan kong kapitbahay, magustahan, ganon. Wala dito, bihirang-bihira talaga. Pag-uwi mo ng bahay, sarado na mga pinto. Nanonood ka na lang ng TV. Kanya-kanya. Kanya-kanya na. Kumbaga, walang social life. Walang social life. Unless otherwise, umattend ka sa mga party. Meron din naman dito mga Pinoy, ang problema nga, siguro mga 80-90% ng mga kapwa mo dito, sila pa yung, alam mo na, Na-down ka. sila pa yung mga Pinoy kasama mo talaga. ng loob. Pinoy talaga. Pinoy na Pinoy. Yung crab mentality. Yung iba naiinggit, yung iba, ewan, basta mahirap ipaliwanag. Sila pa yung makakaaway mo. Pero namang ilang mabait din talaga, for sure. Yung talagang totoo sa iyo. Pero madalas talaga, sila pa yung magiging makakatampuhan mo, makasama mo ng loob. Kung kaya, Kaya na lang, mas pinipili dalawa. namin na ano, tayo na lang magsama. mas pinipili namin na magmamasyal kami lang. Para ano, Totoo. para totoo. Pure. At least mag-away kayo, sa bahay lang kayo dalawa. Wala kayong Diyos kundi magbati. Ayan. Kaya yan yung dahilan kung bakit mas pinili namin na lumayo doon sa Tucson. Lumipat na kami ng place, medyo malayo. Pero mas okay para sa yun, peaceful lang yung pag-iisip, wala kang
masyadong naalala ang pakikisamahan. Kayo lang dalawang mag-asawa. Pero okay pa rin. Oh, yan. How about, ano pa ba tatanong ko sa'yo? How about, sweldo? Usapan Sweldo. natin ang sweldo. Ayos din talaga. Masasipagan mo lang. Sipagan mo lang dito. Makikita ka ng boss mo na masipag ka, na malayong malayo yung galaw mo sa mga American, Black at sa Mexican. Talagang iano ka nila, ikikip ka nila. Kumbaga lahat gagawin nila para mag-stay ka. Yun, secret na lang yung sahod, pero okay na okay. Wow. Daig mo pa ang supervisor sa Pilipinas. Hindi naman. Basta yung sahod dito, Malaki kapag kinonvert sa malaking Pinas. malaki pag kinonvert sa Pinas. Kumbaga, Makakabuhay na. higit pa, parang talo mo pang mayor siguro. Sahod mo kung i-convert, siguro pag congressman na. Pag congressman. Sana all. Yun yung sahod dito. Pero, ang Pero ang gastos, gastos, malaki din. Kailangan mo lang magtipid. yeah. Paano mo tinitipid ang sarili mo? Yun. Siyempre yung babaong ka, minsan pag tinamad, tsaka ka lang bibili. Tsaka pag pupunta ka ng grocery stores, kailangan alam yung bibili mo. Para hindi ka mabudol. Minsan ang mabubudol ka rin talaga. Pero so far naman, tipid tayo talaga. Kaya no? nung kailangan ko. Kailangan ko sapatos, sombrero, mga ganan. Issue mo Business na naman, yan. mga dress niya. Pero Kasi- okay pa din. Kasi yun yung nagpapasaya sa Kasi yun atin. yung papasaya sa'yo. So, Kasi- kailangan mong magpasaya yung sarili mo. Para, ano ka, parang may energy ka para Energy mag-work. pa rin, mag-work. Tsaka yun. Pag siyempre, masaya ka sa magtrabaho. masaya ka magtrabaho. Pag masaya ka magtrabaho, i-enjoy mo yung Masaya work mo. pamilya mo sa Pinas. Yeah. Nakakatulong ka, nakakapagpadala ka. Ayun. Wala naman kasi tayong ibang luho, kundi yun. Yun lang, siguro kung gusto nyo makarating dito sa US, lalo yung mga wala pang anak, mag-asawa, okay dito. Paano pag may mga anak na? Yung mga anak siguro talagang kailangan isama nyo. Mahirap, Pero no? mahirap kasi. Kaya, pero mahirap. Kaya, pero mahirap. Napakahirap, lalo na yung Yung adjustment. adjustment. Hindi pwede dito yung wala kang sasakyan. Tsaka talagang dapat meron ka. Dito ang sasakyan, hindi yabang. Kailangan mo ng sasakyan. Dahil dito, hindi katulad sa Pinas, na sa kapitbahay mo lang makakabili ka na ng suka, ng mantika, mga pagkain. Pag nalimutan mo yung Dito talaga may asin. lugar na kung saan ka lang makakabili ng pagkain, hindi katulad dyan. Gusto kasi sa atin ng retail. Oo, dyan kasi usong-usong retail, dito hindi. Talagang bibili mo yung malaking bote ng langis, bibili ka ng maramihan ng toyo, suka, asin, gano'n. Okay. Karne. Share mo sa kanila yung first job mo dito. First job ko. Kasi masasabi kong siguro swerte. Talagang mabait sa amin ng Diyos kasi nung pagdating ko dito, 1 week lang akong 3 days. 3 days lang 3 ako days nakapahinga, lang. no? 3 days lang after mong bumaba. 3 days lang after kong makarating. Mayroon kaming kaibigan pare. Yun, ay pasok ako ulit sa trabaho. Yun yung una kong post na nung sumahod ako. Parang $1,000. Oh, magkano yun? Yun yun, $1,000. Pero nung time na yun, Kayo na 56, mag-compute kung magkano. 56, Parang nung time na yun, 56 mataas ang palitan ng time pesos na ang yun. palitan. Tapos ilang yun, yung $1,000 na yun, Parang 2 weeks. 2 weeks ko lang yun. $1,000 na yun. More or less 2 weeks ka na. Ang trabaho ko doon, all around. Nagdadrive ako ng forklift, nagtutunaw ng kandila, nagbabandil ng paleta,
Basta marami. Alam mo naman tayong mga Pinoy, marami tayong alam. Pag may sira yung machine, kukumpunahin natin. Doon tuwan-tuwa yung una kong boss. Siya ay Vietnamese American. Yung boss ko una. Refugee. Napakabait nun, napakabait. Kaya parang tamagal ako doon ng 4 months kasi nung mga panahon na yun, yun yung wala akong Permit pa. wala pa akong permit. Pero after a month nung pagdating ko dito, nagkaroon na akong permit pero nag-stay pa rin ako doon ng more than 2 months. 3 months. 1 month plus 2 months, 3 months ako doon. Okay. So 1 month ako walang permit, 2 months na may permit. So all in all, 3 months ako ng trabaho doon. Kinaga ko pa din $15 per hour. So malaki din kumpara doon sa regular rate dito na $13 per hour. Ako doon $15. So malaki pa din. Dahil masipag ka, siguro dahil yun yung karakter natin mga Pinoy, masisipag tayo, palaban tayo, lahat tayo, flexible tayo, kahit anong Tsaga. nagawa sa atin, at saka nagagawa natin lahat yung mga bagay na yun. Kaya ginawa niya akong $15 per hour. Second job. Second job ko kay Queenic, sikat na sikat dito yun sa Tucson. Tucson, si Queenic. Siya yung Pinoy. Siyempre, sari-sari store. Sari-sari store siya, tsaka may restaurant siya. Nagluluto ako doon, naglilinis, ganun. Marami din akong gawa. Nagpapax ng mga padala. Tuwan-tuwa din siya sa akin. Balikbayan box. Nag-drive din ako doon ng forklift, babax. Tuwan-tuwa din siya sa akin. Kumbaga yung trabaho ko, ako na yung umalis. Hindi ko ba yung naranasan na ako yung sinisibak sa pwesto, trabaho. Ako yung umalis kasi siyempre mas naghahanap tayo ng mas malaking sahod. Malaking sahod, maraming ipon, marami tayong matutulungan sa Pinas. So yun yung nag-try din ako mag-DoorDash. Yung nag-deliver ako ng mga pagkain sa bahay-bahay. Order, okay din yun. Pero dahil mapagod na, tumigil na ako sa pag-DoorDash. Nag-focus na lang ako sa trabaho ko. Ngayon, ito yung last excuse. Ito yung last na pinasukan ko. Driver technician ang tawag dito. Okay. Dun sa Yun tatlong na. trabaho mo, alin yung pinakang gusto mo? So Far, ang So far. pinakagusto kong trabaho ito. yan talaga, Dahil driver. Driver ka. Deliver ka ng mga equipment. Kumbaga, nakakatulong ka to sa may masakit. Yeah. Tulungan mo yun. Ano yung pinakang masaya sa parte ng trabaho mo ngayon? Yun yung alam mo yung pag naka-deliver ka ng equipment, tapos minsan kasi abutan ka ng gabi. Dito napaka-appreciative ng tao. Pag nag-deliver ka dito ng gabi, tuwan-tuwa sila kasi ang talagang ugali nila pahinga na pag gabi. So pag nag-deliver ka ng gabi, makikita ka nila, sobrang pasalamat nila sa iyo. Na yun, maraming salamat kasi nag-deliver ka pa rin kahit gabi. Kahit Sabado, Linggo nag-deliver kayo, appreciate ko yun. Sobrang sila nagpapasalamat. Doon yung nagbibigay sila ng tip. Alam mo yun, yung makikita mo sa mukha nila na kahit mamamatay na sila, pero dahil napasaya mo sila dahil nag-deliver ka ng equipment, dahil kahit pa paano natutugtungan yung buhay nila, napakasaya nun. Kahit linggo, katrabaho ko, alam natin na dapat linggo nagsisimba tayo sa simbahan. Worship tayo kay God. Pero dahil nasa trabaho ka, natawag si Ma'am Sylvia mo ba? Okay, tumatawag ako niya. Hey ma'am. Hello? Are you on your way to Rico? Yes ma'am. I'll be there with... Patient just passed away. I'm sorry? Patient just passed. Why? She just passed away. She Oh died. my God. Oh. I know. Oh Yeah, so shit. just cancel that order. Oh my
dinideliveran niya. So, Yeah, she didn't make it. She didn't make it home. yeah. Oh my God. Okay, so just go ahead and take care of the other ones and Yes. just go back. Sorry, Ed. Yes, ma'am. So, I'll be back. Okay, were you almost close? Yeah, because I'm here now at the border area. So maybe I'm gonna check my navigation. I'm 15 minutes away. Oh, okay. Yeah, just go back. Sorry about that. Don't worry. Okay, Ed. All right. Well, thank you. Drive safe. Yes, ma'am. Thank you. Bye-bye. Okay, thank you. Bye-bye. Ayan. Ayun, So, patay na yung aking dideliveran na matay sa daan. ano ba So, dapat ang order nun? Marami yun. Bed, full setup. Ilang beses ka na Babalik na naka-experience niyan? Siguro twice. Twice na. Yun yung malungkot. Kasi mostly yun yung mga yung inuwi na ng bahay, yun yung dying na. Yun yung dinideliveran namin ng mga gamit. Sige. Okay, so pauwi na tayo. So kailangan ko na mag-exit siguro. Okay. Paalam ka na kasi 19 Mag-exit minutes. na ako, babalik na ako dun sa Tucson. Sa Green Valley. Sa Green Valley naman yung kasunod kong delivery. May next deliver naman siya. So yun ang kasunod ko. Sige, mamaya balitaan ko kayo mamaya. Okay, bye. Ayan, deliver niya oxygen. Oxygen lang? Ah. Ayan. Yung mga nandyan, standby lang dyan. So, sabi niya, naglalagay lang sila dyan ng mga iba-ibang equipment in case na nasa daan sila tapos may biglang along the way ay ipapadeliver sa kanila. May umorder. So, hindi na nila kailangan bumalik sa warehouse para kumuha pa ng ibang mga gamit. So, kumbaga, Boy Scout sila, ready na. In case nasa daan silang may umorder, so meron silang ibigay. Wow. Mga pagtitipon ang senior Concert yan? citizen. Mga matatanda yun? Concert yan. Concert. Concert na yun. Ganun lang yung concert sa kanila. Okay. Green Valley. Ano to? Subdivision? Ganda naman dito. Park Center, Medical Plaza. Ayan. Dami itong mga Okay. may ibang facility, mga dalahan ng mga matatanda. Sila ginagala. Mga mayayaman. Home for the agent, no? Home for the agent. Meron din naman yung mga pangano, mahihirap. Yun yung mga home care na din sinasabi. Hindi kaya dito na kwarto pa lang, maganda na. Ganda. Maganda Spring na, na no? kasi spring na. Naglalabasan na talaga yung color ng ano. Mga halaman. Maaga, dito yung nasabitan ko pala. Dito? Natrasan ko. Outpatient therapies. Ano yan? Yan yung aking remembrance na yun. Ay, Yung- oo. Alam mo, Ayan. 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 Sinabitan daw yung yan, nasabitan ko, Edward. mga kababayan. Kasi naman. Kabadong-kabado ko na, sabi ko. Atrasan niya. Sabi ko, patay. Makakapagbayad pa ata. Walang paradahan. Car. Ito, ay hindi. Hindi pwede. Sa disabled.
bawal siguro dito kasi paano pag lumabas yung gold car? Meron pa doon. Ayun. Ayan. Ay, tamo. Hindi ako magbibili. Ayan. Yan, hindi ako magbibili din. So, ang dadalhan ko dyan ay ayun yung ano, nasabi ni Ma'am Sylvia na mahirap kausap. Pero kasi talaga dito matatanda na, alam mo na yun, kung tawag sa atin yun, yanin na. Dahil mayaman sila, matataas ang aral, kahit yung mga assign na ano sa nila, caregiver, na ano nila yun, tinatarayan nila. Pababa pa ako. Hindi na, alam. Huwag na mainit, no? So dumating tayo ng 106. Wala ko siya, ilagay dito. Ito yung aking mga 106. Sige, papasok na ako doon. Okay. Balik na ako kami.